Verse 10, may dalawang lalaking nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Makalawa akong nag-aayuno sa isang linggo, nagbibigay ako ng ikapu sa lahat kong kinakamtan. Sabay-sabay po tayo. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ngayon pong gabi ating pag-aaralan is the prayer of Pharisee and the publican. Tayo po ay manalangin. Panginoon, isang magandang hapon po sa inyo, Panginoon. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat po, Panginoon, ng inyo pong ginawa sa aming pong mga buhay, sa mga nakaraang araw. At the same time, isang maghapon po nagdaan. Salamat po sa pag-iingat, sa bawat ginampanan po namin. Kami po ay nagpapasalamat din, Panginoon, sa inyong kaligtasan na hindi po nawawala, sa inyong kapatawaran at pag-iibig pong hindi nagbabago, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral yung mga salita. Tulungan niyo po ang inyong lingkod, ilagay niyo po kasi inyong likuran. Kayo po ang tunay na magsalita, Panginoon, magpaunawa, magpaintindi, kumilos at kumausap, Panginoon, sa bawat isa na makikinig. Ganun din po sa akin na magdadala, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, hayag po sa inyo ay pong buhay. Patuloy po nagpapalinis, Panginoon, sa inyo pong banal na dugo. Gamitin niyo pong mahusay, Panginoon. And ang lahat po ng kapurihan ay sa inyo lamang. Gabayan niyo po ang mga kapatiran po namin na papunta pa lamang. Ganun din po ang mga narito na. Salamat pong muli, Panginoon. Patawad pong muli. Sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen and Amen. Yan, maaari na po kayong maupo. So tayo po ay muli po nagpapasalamat po inyong lingkod sa pribilehiyo pong muli makatayo po sa inyo pong harapan. And salamat po sa Panginoon dahil alam naman po natin na pribilehiyo lamang po ang makapagdala ng kanyang salita. Ganun din po, salamat po kay Pastor sa patuloy pong pagtitiwala na mga pangaral po ng salita po ng Panginoon. Ngayon pong gabi, habang kayo po ay nakaupo at naghahanda ng inyong pakikinig, kamusta po ang ating pong prayer life? Kasi halos po tayo ay nasa padulong part. Tayo po kasi nasa June na. Ibig sabihin, malapit na pong muling matapos sa ating pong pag-aaral ng patungkol po sa pananalangin. Ngayon, kung ating pong kakamustahin ating sarili, wag muna yung ating katabi. Tayo muna, kamusta ang aking prayer life? And salamat po sa biyaya ng Panginoon na sa ating simbahan, tayo po ay malinaw na nakakapangaral ng mga warning, ng maling pananalangin, ng tamang pananalangin. At the same time ay yung blessing na meron po sa mga tao at Kristiyanong matapat po sa pananalangin sa Panginoon. Ano po? So, ang context po ng Luke chapter 18, kung inyo pong, sa inyo pong pagbabasa, ang verse 1 hanggang verse 8 po, ang tinatalakay po dyan ay yung unjust judge na merong isang hukom na hindi natatakot sa Diyos and meron namang isang babaeng bao na sa kakukulit ng babaeng yon pinagbigyan na siya. So, ang hamon sa kwento pong yun ay tayo ay wag manawa pong humingi at manalangin po sa ating Panginoon. And then, pumasok po yung ating pong pag-aaralan ngayon pong gabi sa verse 9 hanggang verse 14. So, ang sabi po ng verse 9, para po maintindihan natin yung kwento, verse 8 po pala, sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling verse 9 nga po pala, at kanyang sinalita naman ang talinghagang ito. So, parable po ito, na sa nagsisiasa sa kanilang sarili, nagpapanggap na sila'y matuwid at pinapawalang halaga ang lahat ng mga iba. So, bakit po mayroong kwento ng Pharisee and Publican? In-address po ito ng Panginoon para daw po kanino? Sa mga taong nagsisiasa sa kanilang sarili, nagpapanggap na sila'y matuwid at pinapawalang halaga ang lahat ng mga iba. So, yun po ang pinaka-reason bakit po may kwentong ito. And makita po sana natin ngayong gabi, yung sinagot sa parable na to, ano yung dalawang klase ng tao na umaakit sa templo at ano yung dalawang klaseng nangyayari sa kanila kapag sila po ay nananalangin. Ano po? So, sa verse 10, ang sabi po ng verse 10, may dalawang lalaki nagsipanhik sa templo upang magsipanalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng
buwis. So, ate, nandiyan po ba yung picture? So, yan po ay, yan po yung pinaka-picture. And then next po. Yan, so hindi ko po alam kung yan po mismo ang itsura ng temple. Pero ano po ba ang dahilan? Bakit sila nagsisipanhik sa templo? Ang sabi po sa pag-aaral, kaya sila nagsisipanhik, o kaya po sa inyong pagbabasa, meron po sila mga major na ginagawa sa templo. Sumasamba, naghahandog, at ang sa pinaka-prominent ay ang pananalangin. So ang sabi ng verse 10, meron na pong dalawa na nagsipanhik sa templo. Pag sinabing pong nagsipanhik, sila po ay mananalangin, yun po ang kanilang gagawin sa templo. And then maganda rin po yung maging tanong sa atin, bakit tayo pumupunta sa simbahan? Kasi po hindi na tayo naman dumadayo pa sa Israel para sumamba sa templo. Tayo ay meron ng simbahang kinabibilangan. Ngayon, kaya sila pumunta sa kanilang simbahan o sa templo nila ay para magsipanalangin. Ngayon, kung ating tatanungin, ano ang reason natin bakit tayo pumupunta sa simbahan? Baka tayo ay nasasanay na lamang, ay Miyerkules na uli, sanay na naman akong pumunta sa simbahan. O kaya, wala naman akong gagawin, makapunta naman sa simbahan. Kaya nga nangyari, pag meron nang gagawin, hindi na napunta. Pero sa kanila, ang kanilang duty, is more than duty pa po minsan ang ginagawa nila, pumupunta sila sa templo upang manalangin. Or kaya po, isang mga dahilan, sabi ni Pastor, attend daw kami ng prayer meeting. So, pero, maganda pong ma-assess uli natin, bakit nga ba ako pumupunta sa simbahan? Di ba nakakarinig tayong, pwede naman akong manalangin sa bahay. Ako naman nakakasamba na sa bahay. Bakit kailangan ko pang pumunta sa templo? Pero atin po makikita, mayroon pong meaning at purpose ang Panginoon, bakit niya po tayo pinagkakaisa sa isang lugar upang tayo po sumamba sa Kanya. And sana po ay maging maliwanag po sa atin kung bakit po tayo nagkakatipon-tipon. Okay po, so next slide po. So isa po sa atin man po kilalanin, pag sinabing Fariseo, na madalas yung pong nababanggit, most likely sa New Testament, pag sinabing Fariseo, meron po tayong naiisip kagad bad image. And isa lang po sa naging magandang image lamang po ng Fariseo ay si Nicodemo. Pero pag sinabing Fariseo sa Bible, ang isa po sa kanila ay sobrang masigasig sa batas at mga ritual. Meron din po silang mahilig magpa-impress sa mga tao. And then, mapagmataas at mapaghatol. Hipokrito, magkaiba ang salita at gawa. And then, number 5, bulag sa totoong diwa ng Diyos. So, ganun po, ine-explain ng Bible, ano ba yung pag sinabing Fariseo? So, madami po ang kanilang karakteristik, pero yan po yung ilan. Kung paano mo masabing, ano ba yung Fariseo? Sila po yung mga taong simbahan, pero meron silang bad image na ipinapakita. Ano po? So, ngayon pong gabi, ating pag-aaralan, yung panalangin ng Pariseyong ito at ang panalangin ng publikanong kasama niyang umakyat or namanhik sa templo. Number 1, ano bang meron sa prayer ng Fariseyo? Number 1, it is a hypocrite prayer. Number 1, it is a hypocrite prayer. Ano po bang ibig sabihin ng hipokrito? Di ka po, yan ay madalas natin nagagamit. Kung inyo pong mapapansin, or kung kayo po merong mga pang-aral po ng Bible, pag pinindot yung word na hypocrite, ang lalabas po diyang word ay hypocrites. Ano po? So po yung Greek word po yun. And ang ibig sabihin po nun ay interpreter, or kaya po, one who wears a mask and a pretender. Kayo po ba yung nakita na ng tao nakamaskara? Di ka po, pag nakamaskara, hindi mo makita eh. Pag daw po binabanggit yung hipokrito, sila daw po yung mga, halimbawa, may maskarang malungkot. So, suotin nila yon para magmukha silang malungkot. O kaya magsusulit sila ng maskarang masaya, pag sinuot nila yon, sila ay masaya. Ngayon, pag, hipokrito. Hindi niya naman tunay yung nararamdaman, pero dahil siya nakamas, yun ang tawag po sa kanila, hipokrito. Ngayon, isa po sa bagay na imposibleng maging convincing tayo ay kapag tayo merong hawak na maskara or meron tayong suot na maskara. Halimbawa, meron suot na maskara, tayo po ay maging masaya o kaya tayo po ay maging malungkot. Hindi ko po kayo kayang i-convince kapag ako'y merong nakasuot na maskara. Kaya po, isa po sa panalangin ng Fariseyong ito ay isa pong pagiging hipokrito or panglabas lamang. Kasi po tingnan po ang sabi ng Luke chapter 18 verse 11 and 12. Ang sabi po ng Bible,
Ang Pariseyo'y nakatayo at nananalangin sa kanyang sarili ng ganito. Nananalangin din naman. Pero ito ang kanyang laman ng kanyang panalangin. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao. Ba? Tumataas sa kanyang sarili. Bakit? Hindi po siya katulad. Sabi niya po, hindi ako gaya ng ibang mga tao na mga manlulupig, mga liko, mga mapangalunya, o hindi man lamang gaya ng maniningil ng buwis na ito. Ibig sabihin, habang siya nilalangin siguro, nakatingin sa kanyang paligid, sino bang kasama ko din eh? Lord, salamat! Hindi ako katulad ng mga taong ito. O hindi ako katulad ng mga taong iyon. Pero alam ng Panginoon, ang kanyang panalangin ay ano po? Pagiging hipokrito. Panglabas lamang. Kaya po ang sabi ng Panginoon, sila talaga ay kinagagalitan ng Panginoon kasi ayaw ng Panginoon sa mapagpanggap. Sabi nga nung kanta, I will be true. Itong Pariseyong ito, hipokrito. And magandang tanong ito sa atin, kamusta tayo? Baka ang panalangin natin ay nagiging hipokrito. Narinig niyo po ang sabi ng Matthew chapter 6 verse 5. Ang sabi po ng Matthew 6 verse 5, ito naman po yung sinasabi ng Panginoon sa Sermon on the Mount, at pagka kayo nagsisinalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw. Sa English po, mapagpaimbabaw, hypocrite. Ano po ba ang itsura ng mga hipokrito? Sapagkat iniibig nilang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga liko ang daan upang sila ay makita ng mga tao. Ang mga favorite spot daw po ng mga Pariseyo kapag mananalangin, ito, dadaanan to ng mga tao. Pag yan imidadaan, nakaganyan yan. Diyos, pinasasalamatan kita. Madaming Pariseyo, kapag nagsisipadalangin, paimbabaw. Pakitang tao. Kung saan makikita ng tao, dun sila mananalangin. Pero sabi ng Panginoon, katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Verse 16 ng chapter 6 pa din po. Bukod dito, pagka kayo mag-aayuno, tiga po, una, pag kayo mananalangin, huwag paimbabaw. Pangalawa po, pag kayo magfa-fasting, huwag din namang paimbabaw. Na may mapanglaw na mga mukha, alam niyo yung para talagang gutom na gutom ka na, para convincing tao, kagaling ni brother, nagpa-fasting, talagang nanlalambot na eh. Sabi ng Panginoon, pag kayo magpa-fasting, huwag kayong may mapanglaw mukha sapagkat kanilang pinasasama ang mukha nila upang makita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Ang kanilang ginagawang pananalangin at pag-aayuno, paimbabaw. Hipokrito. Matthew chapter 7, verse 5. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin, ito po naman sabi ng Panginoon, mga hypocrite, alisin mo muna ang tahilan sa iyong sariling mata at kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Di ba ito yung madalas natin nagagamit? Bago ka manaway ng iba, tingnan mo muna ang meron sa iyong mata. Tinitingnan mo yung puwing, may puwing ka. Pero ang meron daw sa iyo, biga. Ang tawag daw po ng Panginoon doon, hipokrito, mapagpaimbabaw. Ang sabi din po ng Luke chapter 21, verse 47. Luke 21, verse 47, sapagkat ang lahat ng mga yaon ay nangahulog sa mga alay na sa kanila'y labis. 21:47 po pala yun, ate. 21, verse 47. Walang 47? Ang sabi po doon ay sila 42 po siguro. Luke 21:42. Yun sila po yung nagsisipadalangin ng mahaba. Ang sabi po doon sa dulong verse po ata, 42. 47. Luke 20. 47 po pala. Kabilang chapter po pala, sorry. So, ang sabi po doon, yan, na sinasakmal nila ang mga bahay ng mga babaeng bao at sa pagkukunwaring banal, ano mo, ay nananalangin ng mahaba. Ang mga ito'y tatanggap ng lalong malaking kahatulan. Kita niyo po yung sinasabi ng Pariseyo kanina, alam na alam ng Panginoon na pagkukunwari lamang. Bakit? Mananalangin ng haba, kung saan kita ng tao. Makikita natin na yung kanya pong pananalangin ay hypocrite prayer. Kasi ang kanya, base sa kanyang position, siya'y nakatayo, at malakas ang kanyang imig siguro po nung kanyang panahon na yon. Ang kanya po sinasabi ganito, Diyos, pinasasalamatan kita. Alam din naman niyang dina-address sa kanyang panalangin. Ang problema lamang, ang kanyang panalangin ay pagpapaimbabaw. Pagpapanggap,
paglalagay ng mas, hindi ka naman tunay. Yun po ang sabi ng Panginoon dun sa Pariseo. Kaya po ang sabi dito, natry po ba nating i-record ang ating prayer? Halimbawa kayo po ay wala naman talagang gagawin sa bahay, itry niyo pong i-record ang inyong prayer at inyong pakinggan. Ano nga kayong pinagpe-pray ko? Alam niyo po, magandang ma-assess natin, ano bang pinapanalangin ko? Baka ako'y nagiging katulad na rin na isang Fariseo. Baka ang aking panalangin ay self-centered na, baka ang panalangin ko ay mas magaling na ako sa iba, o parang ang sama ng iba, mas magaling na ako. Itry natin pakinggan, baka tayo nagiging hipokrito na din sa ating pananalangin. Kasi ang sabi ng Panginoon ay hindi po yun maganda. Pero nandito naman po tayo sa hindi natin sinasabing masama gumawa ng mga bagay na yon. Yung kay manalangin, hindi masama yun. Ayuno, hindi po masama yun. Mag-tithes, tumulong, hindi ka masama, walang problema po doon. Ang sabi lang ng Panginoon, God is not always based on your outwards. Siya ay mas lalong nakatingin kung ano mismong laman ng iyong puso. Kasi sa labas, pwede ka magpa-impress eh. Sabi nga, magdala ka lang ng Bible eh. Pwede ka lang magtago, may dala kang Bible. Ay, sino mag-iisip sa'yo ng masama ay may dala kang Bible? Madaling pagtakpan ang panlabas po natin. Pero ang Panginoon, kita niya ang labas mo, lalong higit, kita niya po ang ating loob. Kaya wala na tayong way upang magpanggap sa Kanya. Pero, madami pa din sa atin, lalong higit yung pariseyong ito, hipokrito po ang kanyang pananalangin. Kaya nga, katulad ng tanong last year, nung ito pinag-aralan ni Brother Romel, baka ako'y nagiging fariseyo na din. Yung po ating number 1, it is a hypocrite prayer. Number 2, ano po ang sabi ng Panginoon patungkol sa pananalangin ng pariseyong ito? Hindi lang hypocrite prayer. Number 2, it is a humiliate prayer. Pag sinabi pong humiliate prayer, yung pong word na humiliate ay to reduce someone to a lower position in one's own eyes or other eyes. To make someone ashamed or embarrassed. Kaya po yung po wala ibig sabihin ng humiliate prayer, ang kanyang pananalangin ay pagpapahiya or ginagawa mong mababang iba kaysa sa iyo. Ang kanyang panalangin, tingnan po, balikan natin yung verse. Ano ba ang laman ng kanyang panalangin? Bakit sinabi po natin na ito'y nang humiliate or namamahiya, nagbababa? Kasi sabi niya po ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, manlupig, liko, mapangalunya, at hindi lamang katulad ng maniningil ng buwis na ito. Isipin niyo po yung kung naririnig yun, halimbawa ako, nanalangin ako, biglang parang ako ata, pinapatama ng katabi kong ito. Imbes na siya nakafocus sa kanyang pananalangin, ang kanyang pinapatama na yung kanyang katabi. Na dapat ang pananalangin ay, Lord, tayo to, nag-uusap tayo, pero hindi, Lord, masama tong katabi ko. Nang humiliate siya ng kanyang kapwa. Kaya sabi natin, ang ating pong paglilingkod, ang ating ministry, ay hindi dapat po magtungo sa pangmamaliit sa iba. Mas madami ako nagagawa, mas kita ako palagi, mas masipag ako. Ang way ng Panginoon upang tayo bless ay hindi mo ibaba ang iba. Hindi kayo tatas ng Panginoon kapag binababa mo ang iba. Kasi yan po ang ating kinagisnan. Pag gusto mong tumaas, magbababa ka ng iba. Kaya nga sabi, kapag gusto mong mas madami kang, sabi nung isang quotation na meme, pag daw gusto mong umakyat, dapat mas madami kang tinatapakang tao. O, di ba? Para daw hagdan. Pero ang Panginoon hindi ganun. Ang Panginoon, sino mababa, siya ang kanyang tinataas. Kaya po, ang ating babantayan ating sarili, ang ministry natin na ating paglilingkod ay hindi dapat ang humiliate ng iba. We should be careful sa ating buhay at sa ating pakitungo sa Panginoon at sa ating pong kapwa. Nga po, babalik tayo sa golden rule, mahalin mo ang Panginoon ng higit sa lahat, mamahalin mo din naman ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Hindi mo ipinapahiya ang iyong sarili, huwag mo ding ipapahiya ang iba. Ano po? So, tingnan niyo po ang laman ng kanyang panalangin. Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, manlulupig. Lord, magaling ako, hindi ako katulad ng mga nasa Senado, nasali talagang mga magnanakaw. Hindi ako katulad ng mga liko, ng mga pangalunya, faithful ako sa aking asawa. Sa harap-harapan, pwedeng sabi ng Panginoon na sino mang lalaking tumingin sa babae na may pagnanasa, ay nagkakasala ng pangalunya. Itong pariseyo ay nabubulag
sa kanyang ginagawa pero hindi niya mismo nakikita kung sino talaga siya. Hindi nga siya manlulupig, hindi nga siya liko, hindi nga siya mangangulonya, hindi nga siya maniningil ang buwis, pero minamalit niya naman yung iba. Ngayon, nasabi po ng Panginoon, worship and prayer is not humiliating others, but giving thanks to God. Naandi naman yung pasalamat kaso may kadugsong pa Dinudugsungan niya pa Lord, salamat sa iyo, at salamat din, hindi ako katulad ng iba. Pero yun po ang nagiging problema sa kanya. Tingnan niyo po ang sabi ng 1 Corinthians 6 verse 11. Bakit wala tayo sa tayo para man-humiliate ng iba? Ang sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, binanggit niya mo yung kasalanan, pero ang sabi, at ganyan ang ilan sa inyo. Baka kasi magkaroon tayo ng thinking na mas masama ang iba, mas magaling ako sa iba, pero ang sabi ng Panginoon sa atin, ganyan din tayo dati. Mangungupit din tayo, hindi tayo nasunod hanggat walang bayad. Ay, pag uutang, ako'y uutang din. Ay, ako'y kung ano-ano din pinagagawa natin. Ang sabi ni Paul sa mga taga-Corinthians, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ganyan ang ilan sa inyo. Kaya wala tayo sa katayuan upang mangmaliit ng iba. Ang prayer dapat natin ay nakatuon sa Panginoon at hindi para gamitin natin para mangmaliit ng iba. Kasi sabi ng Panginoon, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. So, yung Pariseo, yung kanyang problema, siya ay hipokrito and humiliating yung kanya pong pananalangin. Ano po ba ang sabi ng verse? Luke chapter 18 verse 11. Balik po tayo sa ating verse. Ang sabi niya, nag-aayuno kung 2 beses. Okay, tayo nga po, prayer and fasting, 1 beses lang, 1 linggo. 1 meal pa. Pero siya, ang kanyang ginagawa 2 beses, 1 linggo. Madalas, masipag, magaling. And sabi niya po dito, siya'y nag-aayuno, and ito pa, daig na daig po talaga tayo. Bakit? Siya'y nagbibigay ng ikapo sa lahat kong tinatangkilik. Kaya meron po talagang tithes sa New Testament. Ang tithes ay binibigay kahit ng unbeliever. And madadaig tayo bilang tayo naniniwalang tayo niligtas ng Panginoon na hindi tayo nagbibigay sa Panginoon. Ito nga po, Pariseo, hipokrito, mapagpaimbabaw, ay sumusunod sa Panginoon. Ay paano? Ito'y malaking hamon sa atin. Kasi ang unbeliever nagbibigay. Ay paano naman tayong niligtas ng Panginoon? Bakit tayo madamot sa Panginoon? Pero, ang pinaka-purpose talaga ng Panginoon sa kwentong ito, hindi ka mas magaling sa iba. Hindi porket 2 beses ka nag-aayuno, mas magaling ka na. Hindi porket mas madami kang nabibigay, mas magaling ka na. Hindi yan ang purpose ng prayer. Ang purpose ng prayer, ikaw ay maging bukas, malinaw ang inyong komunikasyon ng Panginoon. Worship and prayer is not about boasting our works and being prideful, but praising and giving thanks to God that we are able to do so. Biyaya lamang po. Yung ating pong mga nagagawa, nakakapag-minister tayo, biyaya. Tayo nakakatulong sa iba, biyaya. Tayo ay nakakapaglingkod, biyaya. Tayo nakakapag-giving, biyaya. Tayo ay nakakapag-fasting, biyaya. Tayo nakakapag-akay ng kalawa, biyaya. Tayo ay nakaka-attend, biyaya. Tayo ay nakakapagpatuloy, biyaya lamang po ng Panginoon. Ano mang nagagawa natin, ang sabi ng Panginoon, should not lead to humiliate others, to boast our works, magyabang, magmalaki, but to be open to our God, na masabing biyaya lamang po ang lahat. Ano po? So, tingnan po bakit masabi natin. 1 Corinthians 10 verse 12. Bakit mahirap magsabi ng ikaw ay mangmaliit ng iba? Kasi may paalala ang Panginoon Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo, mag-ingat, baka siya ay mabuwal. We should not humiliate those people who wants to come to God. Pero, kasi po, bakit mahalagang tayo ay magkaroon ng ganitong pag-iisip na tayo mag-ingat habang tayo nakatayo? Kasi hindi mo alam. Hindi ka naman dinadayo ng Panginoon tuwing malakas ka Hindi ka naman dadayaan ng kaaway kapag alam niyang hindi ka niya kaya. Pero darating sa puntong kakayanin ka na niya. At doon na tayo magkakaroon tagpong tayo mabubuwal din. Kaya huwag tayong magyayabang na tayo ay mas better sa iba. Kasi ang sabi ng Panginoon, kasi nga makikita dapat natin na ito'y biyaya lamang po ng Panginoon. Pero dito lang po tayo sa boundary uli.
Iba naman ang humiliation sa correction. Hindi naman po pang mamaliit kapag ikitinatama. Si pastor o yung mga preacher, pinapatamaan naman ako. Minamaliit na naman ako. Iba po ang nang-humiliate, isa kikino-correct. Kaya nga sabi ng ating mga nababasa, there's a problem when sin doesn't hurt us, but correction does. Ang kasalanan na ginagawa mo, hindi ka nasasaktan, pero pag tinatama ka, doon ka nasasaktan, may problema. Ang sabi ng Panginoon, we should be careful. Mag-ingat tayo, kasi baka tayo ay mabuwal din. Kaya nga po ang sabi dito, huwag tayo magkakaroon ng tagpong, kahina ganun mga kapatid lang hindi nakakasimba, ako'y laging perfect attendance. Kagaling ka naman ngayon at hindi nagbibigay, ako'y laging perfect ang aking binibigay. Mag-ingat, baka tayo'y biglang mabawal. Bilang isang galing po sa backsliding, alam ko po, ramdam ko po kung gaano kahirap bumalik. Tingnan niyo po yung kwento ng publikano. Mamaya atin mong pag-aaralan. Pero siya'y nakatungong papunta. Bakit? Mahirap po talaga. Pag alam mo ngayon sarili, na ikaw naman talaga yung makasalanan din, mahirap bumalik. Pero, ang ayok mong kalungkutan ngayon, hindi dahil tayo ay mas magaling sa iba. Kasi po, nadadaya, alam natin nadadaya lamang tayong hindi na tayong pwedeng bumalik. Hindi na tayo pwedeng makabawi, hindi na tayo pwedeng bumalik uli sa Panginoon, nakakahiya na, hindi ka natatanggapin doon. And mahirap po yung labanan. Pero makikita natin, merong awat biyaya po ang Panginoon. Sipin niyo po yung dating hindi na rin mahagilap na Andrew. Nagsasalita na po sa inyong harapan. Ganun po kalaki ang biyaya ng Panginoon na tayo ay kinaawa at kinahahabagan pa din po ng Panginoon. Ano po? Kaya mahirap sabihin, mas magaling ako sa iba. Kasi ganun eh. Di nasimba. O ba, ako din pala hindi na rin nasimba. Mapapansin ka ang sarili, di nagbabasa ng Bible. And then mapapansin ko, pala hindi na rin magbabasa ng Bible. Mahirap. Bakit? Baka bigla kang mabawal. Ano po? Kaya ang sabi ng Panginoon, mahalagang tayo ay maitama natin na hindi tayo hipokrito sa ating pananalangin at hindi tayo nang mamaliit sa ating pong pananalangin. But still an encouragement to us, doing the right thing for the right reason. Walang masama sa kanyang ginagawa. Mabuting bagay po yun kung gagayanin nyo. Pero mahalagang gagawin natin sa tamang dahilan. Gagawin natin sa tamang reason. Kasi doon po mismo nakatingin ang Panginoon. And number 3, ang makikita po natin sa prayer ng Pharisee is not just a hypocrite prayer, a humiliate prayer, but also number 3, a heart-sore prayer. Wala po sa makitang H. Ang ibig sabihin po ng heart sore ay feeling of unhappiness. Yung pag sinabing ikaw ay may heart sore, ikaw ay nakakaramdam ka ng kalungkutan or hindi ka masaya. Kasi po, ano naging epekto ng Pariseo kahit nabanggit niya ang kanyang mga ginagawa? Tingnan niyo po ang sabi ng Luke chapter 18 verse 14. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito na inaaring ganap kaysa sa isa. 2 ang pumunta sa templo. 2 ang nanalangin. Pero isa na lamang inaaring ganap. Kaya yung Pariseo sa kanyang panalangin, hindi siya naging masaya. Sabi dito, isa lamang ang umuwi. Natutuwa ang Panginoon. Pero yung Pariseo nakapagpasikat siya, di ka po? Nakita siya ng mga tao. Hindi siya katulad ng iba. Pero bakit umuwi siyang hindi masaya? Kasi naandun yung kalungkutan na hindi ka naman talaga naging maayos sa Panginoon. Nakakapagpasikat ka, nakikita ka ng mga tao, pero hindi sila ang audience mo. You have one audience, at dapat yun po ay ang Panginoon. Nasabi niya kanyang mga pinagmamayabang, pero umuwi siyang hindi inaring ganap. 1 Corinthians 3 verse 15. Ano sabi ng Panginoon? Pag tayo humarap sa Kanya, merong dadaan ng apoy, bilang tayo yung mga ligtas, may reward tayo. Nakapag-minister ka, nakatulong ka, pero merong ultimate truth teller. Verse 15. Kung ang gawa ng sino man ay masunog, ginawa natin sa lupa, ay malulugi siya. Ngunit siya sa kanyang sarili maliligtas, gayon may tulad sa mamagitan ng apoy. Hindi naman aalis ng Panginoon yung kaligtasan, pero malalaman natin, bakit mo nga ba ginawa ang bagay na yan? Malalaman natin, sayang pala. Dapat pala, ginawa ko din naman.
sana ginawa ko na sa tamang rason. Yung Pariseyo, nakapag-ayuno, nakapag-giving, hindi siya katulad ng masama, pero hindi siya ligtas. Pero tayo naman, nakagawa tayo ng ganon. Pero dapat, tama din po ang ating motibo. Bakit? Dadaan to sa apoy, at kung natupok, sayang lamang ating po mga ginagawa. The very reason why we come to church, prayer meeting, prayer and fasting, pagsimba tuwing Sunday, is to serve and to give thanks and to give back glory to God. Magpapaayos ngayon kung pupunta tayo ng ganun ding dahilan, uuwi lamang tayo ng walang nangyari. Kung tayo ay katulad ng Pariseyo, sisimba lamang tayo upang magmalaki, magyabang at hindi magiging tapat sa Panginoon. Katulad lamang tayo ng Pariseyong yun, uuwing walang nangyari. Kaya madami sa atin, umuwi lang walang natutunan. Bakit? Hindi tama ang kanyang naging dahilan. Ano po? Kaya ang sabi, mahalagang ang dahilan kung bakit tayo inaring ganap ay hindi dahil na nagawa natin, kundi dahil lang ginagawa po sa atin ng Panginoon. So, it is a warning for us not to have a heart sore. Huwag tayo magkaroon ng kalungkutan. Gagawin mo din naman. Gawin mo na sa tamang dahilan. And ngayon, pwede pa tayo magpanggap, pero sa Panginoon, sa ultimate truth teller, malalaman po yun ng Panginoon. Ano po? So, yun po yung prayer of Pharisee. Number 1, it is a hypocrite prayer. Number 2, it is a humiliate prayer ng mamaliit. And number 3, it is a heart sore. Kalungkutan lamang ang kanyang pananalangin. Ano po? So yun po ang panalangin at laman ng panalangin ng Pariseyong iyon. At sana, kung tayo man ay nagiging Pariseyo na, magsisi. Kasi ang Panginoon po ay nagpapatawad. And dako po tayo sa pangalawang part ng kwento. Nakita natin na delikado ang tayo ng Pariseyong iyon. Pero, naandito naman po yung isang tagpo ng isa pong umakyat din sa templo upang manalangin. Next slide po. Yan. So, meron po tayo tinatawag na publikan. Pag sinabi mong publikan, sila po yung mga maniningil ng buwis. Kasi po dati, sila po yung sakop ng Roman Empire and kailangan mong magbigay ng buwis sa sumasakop sa iyo. Ngayon, ang mga tax collector po ay maniningil ng buwis ay walang pinagbago kahit sa panahon natin ngayon. Hindi ka ba pag sinabi, sa BR ka ganagano, tatrabaho, ay, alam ko na ito. May padulas ka, no? May patong ka, no? May dagdag ka, no? Ay, hindi ko pipirmahan yan. May kailangan, may dagdag. Ay, hindi ko ayusin yan. Dapat, lakihan mo. Dapat meron akong parte. Yung po palang problema natin ngayon ay problema noon pa man. Dahil ng mga tax collector. And ang mga tax collector ay kinamumuhian ng mga tao. Pag nalamang, uy, maniningil ng buwis. Uy, madaya ito maningil. Uy, ito, makasalanan to. Nangingikil to. Kaya po, ang problema ng publikan, nung siya po'y umakyat, doon po sa templo upang manalangin, alam niya kanyang pupuntahan. Lugar ng Panginoon, and madami din siya makakasalamuha. Alam niya, ang kanyang pupuntahan, hindi magiging madali. Ang kanyang kalokohan ay madami. Siya'y nagdadagdag ng singil. Nangingikil, hindi nag-a-approve, basta wala siyang kabahagi. May problema. Pero, naandun pa din yung kanyang initiation na umakyat sa templo kahit sa ganung kalagayan. Kaya po tayo naniniwalang hindi po madaling manalangin. Ang sabi nga nung aking po napaigan, when we pray, we kill the other you. Hindi niyo po ba napapansin kapag tayo nananalangin ng halos 3 minutes lamang, masakit ng leeg natin bigla, masakit na bigla ang ating balakang, masakit na bigla ating tuhod, gusto nating mumulat, naghahanap tayo ng distraction. Kasi kapag tayo po nanalangin, alam ng kaaway na hindi mo yan gusto. Ang may gusto niyan ay yung bagong tao natin. Ngayon, naglalaban yan. Pag tayo nananalangin, nagpapatayan yan. Ayaw ng katawan natin manalangin. Ganun din yung publikano. Ayaw ng kanyang trabaho, ng kanyang sarili, pero umakyat pa din siya sa templo. And ang sabi ng Luke chapter 18 verse 13, ito niyo po ang sabi. Luke 18 verse 13, datapwat ang maniningil ng buwis. So kanila po, Pariseyo, sila yung mga leader ng relihiyon. Ito po maniningil ng buwis, mga makasalanan. Kung kayo pinagbabasa ng New Testament, laging may maniningil ng buwis, mga ngalunya. Sila po yung mga considered na mga makasalanan. And ito ang kanyang ugali nung siya pumunta sa templo. Nakatayo sa malayo at ayaw itingin man lamang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib
na sinasabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Kabaliktaran ng Pariseyo. Bakit? Yung isa, nasa harap. Yung isa, nasa malayo. Yung isa, hindi man lamang nakatingin. Yung isa, na talagang nakatingala pa. Yung isa, hindi man lamang ma-share ang kanyang buhay. Yung isa, lahat na ng kanyang ginagawa, pinangangalandakan. And ito ang kanyang sabi, Diyos, ikaw ay mahabag sa akin. Kanina, Diyos, pinasasalamatan kita, hindi ako katulad ng iba. Pero itong publikanong makasalanan, di ka po ang ating isip, ay makasalanan to, dapat ito, rebelde sa Panginoon. Pero sa tagpungpong ito, mas kinalugdan ng Panginoon yung makasalanan. Bakit? Ang sabi niya, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Number 1, sa prayer po ng publika nito, it is a humble prayer. Nakatayo sa malayo, ayaw man lamang itingin ang kanyang mukha at dinadagukan ang sarili. P.S. Hayaan mong sarili niya ang dumagok sa kanya at huwag ikaw. P.S. po, yung siya'y umakyat sa templo, dinadagukan niya, ako'y makasalanan. Dinadagukan niya, P.S. sa ating lahat, huwag ikaw dumagok, makasalanan ka. Hayaan mong makonvict sa kanyang sarili, makasalanan ka. Kasi nagkakaroon tayo, baka tayo maging Pharisee uli. Na mas better tayo sa iba. Muli po, magkaibang correction sa humiliation. Pag pinagtatama ka naman, salamat. Kapag tayo nakakapangin ng preaching at tayo tinatama tayo, salamat. Pero wag ka tayo magkakaroon ng thinking na mas better tayo sa iba. Magkaroon tayo ng thinking na katulad niya, it is a humble prayer. And ang humility po ay iba sa self-pity. Ay, ako sa likod na lagi tatayo. Pag pala na sa likod, ikaw pala yung nagpapakumbaba. Hindi pala yung mga nasa harap pala yung mga mapagpaimbabaw. Nasa harap. Doon lang ako sa likod. Yan po si Luigi, nasa likod. Hindi ibig sabihin ng humility ay laging ikaw ay self-pity. Magkaiba po yun. Ako na may mahina. Ako makasalanan ako. Nagkukulang lagi. Ibang low self-esteem sa humility. Ang humility ay mababa ka talaga sa iyong pag-iisip. Hindi mo ibinababa ang iyong sarili, kundi kahit ikaw ay, alam mong ikaw ay tapat sa iyong sarili na ibinababa mo ito. Kaya po ang sabi, ito'y prayer na nagpapaayos. Kaya nga siya pupunta sa templo, magpapaayos siya. Kasi alam niya ang trabaho niya. Makasalanang trabaho. Pero pumupunta pa din siya sa simbahan. Ako na may makasalanan, brother. Hindi na ako pupunta sa simbahan. Pero ito, alam niya siya'y makasalanan. Alam siya'y nagkukulang. Pero siya'y pumupunta pa din sa templo. Kaya kapag tayo ay magkakaroon ng thinking, dinadayo tayo ng kaaway, huwag ka nang simba. Makasalanan ka naman. Maging ehemplo natin yung publikanong ito na kahit alam niya siya makasalanan, pumupunta pa din siya. Bakit? Alam niyang dun siya maayos. Alam niyang mas lalo siyang mapapabuti. Hindi magiging madali, pero nilabanan niyo yun. Bakit? Sa kanyang pananalangin, meron siyang pagpapakumbaba. The publican acknowledged the highness of God and His lowliness. Sa pananalangin, lagi po tayo magkaroon ng tamang katayuan na ang Diyos ay mataas sa atin at tayo mababa. Sabi nga ni Pastor, ang Diyos lamang ang pwedeng magpakababa. Bakit? Mataas siya. Tayo, mababa na talaga tayo. Ngayon, ang madami sa atin, nagpapakataas. Kaya mahalaga po sa number 1 na prayer ng publikano, it is a humble prayer. Number 2, na makikita po natin, it is a honest prayer. Ano po ba sabi ng Luke chapter 18 verse 13? Ang sabi po ng Bible sa Luke chapter 18 verse 13, bakit po natin sinabing honest prayer? Verse 13. Diyos, ikaw ay mahabag sa akin na isang makasalanan. Alam niya sa kanyang sariling siya'y makasalanan. Ano siya? Hindi niya, Lord, kunti lang naman. Ay Lord, ano naman yun, kaibigan ko naman yun. Hindi na siya nagpapatumpik-tumpik, hindi na siya nagpapakunwari. Bakit? Honest siya sa kanyang pananalangin. Na Lord, ako po'y makasalanan. Nakasingil po ako ng labis. Nangikil po ako kanina. Ako po ay merong ginawang mali. Honest siya sa kanyang pananalangin. Kaya sabi niya, Lord, mahabag ka sa akin. Kaya may problema kung tayo hindi na humihingi ng habag sa Panginoon. Baka tayo nagkakaroon thinking, ay, Lord, okay naman ako sa'yo. Pwede natin sabihin, okay tayo sa Panginoon, pero mahalagang magkaroon tayo ng honest na pananalangin sa Panginoon. When was the last time when we really honest sa pinagpe-pray po natin? Kailan yung tagpong talaga tayo, hindi tayo nagsisinungaling,
Hindi tayo nagpapahaba ng prayer. Tapat lang tayo sa Panginoon. Kailan yung huling yon? Na tayo na, Lord, ito talaga ang kalagayan ko ngayon. Lord, ito talaga ang hinihingi ko sa iyo, Panginoon. Lord, ito talaga ako ngayon. Tapat ako sa iyo. And dun siya mas lalong pinakinggan ng Panginoon nung siya'y nagtatapat. Tingnan nyo kanina, tapat din naman eh. Pero, mapagpaimbabaw. Pero dito, kahit alam niyang siya'y makasalanan, Lord, mahabag ka sa akin. Hindi siya palatanggi. Siya din po ay isang aminado sa kanyang pananalangin. And makikita natin doon, isang makasalanan. Kaya ang kanyang kalagayan, hindi niya man lamang maitingin ang kanyang sarili. Bakit? Alam niya ang kanyang katayuan. Ano pong katayuan niya? Isang makasalanan. Kasi alam naman po natin na hindi tayo makakapagtago sa Panginoon. Meron ba tayong matatago sa Panginoon? Sabi ng Panginoon, kita niya lahat. Sabi ng Panginoon, alam niyang iniisip mo, ang nasa puso mo, ang motibo mo. Bakit pa tayo hindi magiging honest sa Panginoon? Eh, alam naman niya ang ating buhay. Kaya itong publikanong ito, alam niya, Lord, alam mo naman ang buhay ko. Magiging honest na lamang ako sa iyo. Kaya nandun yung pagiging, yung habag ng Panginoon sa kanya. Bakit? Honest po sa kanyang panalangin. Alam niya ang problema, Lord, makasalanan ako. Pero alam din ko din ang solusyon. Mahabag ka sa akin. Lord, maawa ka, makasalanan ako. At magkaroon din tayo ng ganong attitude sa Panginoon na, Lord, nagalit uli ako kanina, may nagawa uli akong mali na uli ang motibo ko, Lord, Panginoon kanina, hindi uli ako nakabagbasa ng Bible kanina, Lord, hindi ko uli nasharean yung katabi ko, Lord, makasalanan. Ano pong gagawin ko? Lord, mahabag ka sa akin. It is a honest prayer. Not just a humble prayer, but also a honest prayer. And number 3, it is a hopeful prayer. Ano po ang sabi ng Luke chapter 18 verse 13? We worship and pray and we should have that hope sa pagdinig po sa atin ng Panginoon. Hindi nananalangin sa wala. Ano mo ba yun? Baka tayo nakakalimot na tayo'y nananalangin sa Panginoon at siya'y tunay. Hindi siya wala lang, hindi siya kinagisnan lang, hindi siya pag matrip-trip mo lang. Ikaw ay nananalangin sa Diyos na nakikinig sa iyo. Ang sabi ng publikano, siya ay in-overcome yung kanyang pagiging makasalanan. Bakit? Alam niyang meron siyang hope na siya'y mapapatawad ng Panginoon. And humingi siya ng habag. Ano mo bang purpose ng parable? Sabi ng Panginoon, ito'y ang parable na to para sa nagsisiasa sa kanilang sarili. Pero yung publikan, alam niyang wala siyang maasahan sa kanyang sarili. Makasalanan nga siya eh. Kaya ang kanyang hope, nasa kanyang pinapanalanginan. At yun po'y nasa Panginoon. Ibig sabihin, when we recognize God's mercy and forgiveness ng Panginoon, sa Diyos lamang tayo aasa. Alam natin na walang ibang makapagpatawad sa atin. Meron tayong mediator, meron tayong tagapagtanggol, meron tayong tagapamagitan sa Panginoon. At yun po ang Panginoong Jesus. When we recognize God's mercy at kalagayan natin, we should still have that hope na tayo ay makakalapit pa din sa Panginoon. We have that hope na merong nag-aabang sa ating pagbabalik. Merong nag-iintay sa atin sa ating pagsisi. At yun po ang Panginoon. At kung bakit po tayo makakapagpatuloy ay dahil pa din po ng hope natin sa Panginoon. At yun po yung meron yung publikano. Na kahit siya meron siyang humble prayer, mapagpakumbaba, honest prayer, tapat siya sa kanyang pinapanalangin, and hopeful prayer. And last, sa panalangin po nung publikano, it is a happy prayer. Medyo kulang po yung word eh. Basta, para puro H, happy prayer. Bakit? Tingnan pa sabi, Luke chapter 18 verse 14. Sinasabi ko sa inyo na naog at umuwi sa kanyang bahay ang taong ito. Sino yon? Yung publikano. Na anong kanya nangyari sa kanya? Inaaring ganap kaysa sa isa. Sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa, datapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Pero, bakit sinabi natin happy prayer? Pag po ba tayo ay nananalangin, ano nagiging epekto nito sa atin? Dapat magkaroon tayo ng epektong ganito, na tayo ay masaya muli. Bakit? Inaaring ganap tayo po ng Panginoon. Tayo ba ay nagreklamo dahil natamaan uli? Tayo ba ay normal na lamang sa atin? Magkaroon dapat tayo ng ugaling katulad ng publikano na nung siya'y umuwi, siya'y masaya. Mamaya uuwi tayo. Nung Sunday, umuwi tayo. Anong epekto nito sa atin?
Dapat yung mga mensahe na papakinggan natin ay merong dulot sa atin. Sa publikano, siya'y umuwing, masaya at inaaring ganap. Hindi man siya nakapagyabang, hindi man siya nakapag-pa-impress, pero siya naging masaya. Bakit? Siya ang ginustify ng Panginoon. Ano ba ang ibig sabihin ng justified? Right with God. Hindi right with your seatmate, or right with your leader, or right with your classmate or friends. You should be right with God. Kasi sa kanyang kaupo, hindi na nga siya right maniningil ang buwis to. Pero kahit sa Panginoon, alin niyang siya'y tapat? Lord, ako'y makasalanan. And the very goal of our worship and prayer is to be right with God. Kasi alam naman natin ating buhay. Sa dami natin pong pagkukulang at pagmamalabi sa Kanya. Pero salamat, ang prayer po natin, Lord, to be right with you. Maging maayos, maging tapat, maging malinis, maging okay sa iyo. Yun po dapat ang maging panalangin natin. And tamang tayo po yung nagkakasala. Makikita mo yung kaaway mo, magkakasala ka. Makikita mo yung hindi pa nagbabayad sa'yo, magkakasala ka. Makikita mo yung hindi mo trip, magkakasala ka. Magkikita ka ng tukso sa paligid, magkakasala ka. At tunay po yun. Walang magaling sa atin, walang mas better sa atin. Lahat tayo po ay nasa habag lamang ng Panginoon. Pero, kapag tayo nagkakasala, meron dapat tayong palaging pagko-confess sa Panginoon. Laging pagpunta sa templo upang magpaayos. Kaya nga po, kaya hindi na pupunta sa templo, meron na nagiging, kasi po yung pagpunta sa templo, public na muna yun Meron pang mas dapat intindihin kang private. Kasi bago ka maepektuhan yung public mong worship, may problema na sa iyong private worship. Kaya po, ang hamon sa atin, magkaroon tayo ng tamang pagko-confess sa Panginoon. Lord, Diyos, mahabag ka sa akin, isang makasalanan. Ano po? So, yun po yung prayer ng publikano. It's a humble prayer, an honest prayer, a hopeful prayer, and also a happy prayer. So, yun po yung panalangin ng dalawa. And sana, wala na tayo sa Pariseyo. Maging warning na sa atin ng Pariseyong panalangin. Magkaroon tayo ng publikanong panalangin. Na tayo ay honest, mapagpakumbaba, tapat, hopeful sa Panginoon, at masaya kapag tayo po nakakapanalangin. And let's conclude with this. Kung paano kinongclude ng Panginoon ang kanyang pagtuturo ng parable. Sapagkat, kayo nga po magbasa, ready now, read. Sino po nagpangako niyan? Ang Panginoon. Hindi natin kailangan lagi maging main character. Ako nga. Ganito ako. Ganito kami. Ganito nagawa ko. Hindi ganun ang Panginoon mag-uplift. Ang sabi niya, sino mang nagmamataas sa kanyang sarili, lalong mabababa. Pero ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Manatili tayong mapagpakumbaba at ang Panginoon ang bahalang magtaas sa atin. Hindi man tayo lagi nakikita ni pastor, ng mga worker, ng magulang mo. Lagi kang magtapat sa ginagawa mo. Bakit? Ang Panginoon ang magtataas sa iyo. Hayaan mo ang Panginoon. Kasi mas solid at mas tapat ang pagtataas po ng Panginoon. Ano po? So bago po tayo magkaroon ng application, panoorin po muna natin yung isa po sa maikling clip ng parable po. And ito'y, nung kayo po'y bata, ito'y ayon pong pinapanood. And let's conclude with this video po. And then, punta po tayo sa ating application. Asher pa.
nakita natin yung kwento kung paanong isa lamang ang umuwing masaya. Kaya po, for our application, number 1, I went up to the temple with the purpose, with the right purpose. Huwag tayo magkaroon ng thinking na, Lord, makasalanan ako, wala na akong time para bumalik. Meron. Went up to the temple with the right purpose. And kung tayo nasa simbahan na, acknowledge God. Huwag tayo tumingin sa iba. Focus lamang tayo sa Panginoon. And huwag din naman tayo maging selfish na talagang ikaw na lang talagang iniisip mo. Hindi po ganun. Ang tamang pag-acknowledge sa Panginoon ay tamang pag-acknowledge din sa iba. And the last, live the life of being justified. Umuwi ka ng ikay inaring ganap. Ipamuhay mo ang buhay na inaring ganap ng Panginoon. Sabi nga nyo sa nahuli ng mga niya, go and sin no more. Pinatawad ka na. Mabuhay ka na bilang taong pinatawad ng Panginoon. Ano po? So salamat po ulit sa inyo pong lahat. And sana meron po tayo natutunan sa prayer of Pharisee and the publican. Tayo po yung manalangin. Panginoon, magandang gabi po. Salamat.